Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na inilaan ang aking propesyon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na mahigit 80 tao sa buong mundo ang tahimik na nakikipaglaban sa glaucoma at inaasahang aakyat pa ang bilang na iyan sa mahigit 111 milyon pagsapit ng taong 2042. Pero hayaan ninyong ilapit ko ito sa ating kalagayan. Kung kayo po ay higit 80 taong gulang, na napansin nyo na po ba na tila bahagyang lumalabo ang inyong paningin, nahihirapang makakita ng malinaw sa gabi o marahil ay may nakikita kayong mga mabilog na liwanag sa paligid ng mga ilaw kapag nagmamaneho, o kaya naman ay may kakaibang presyon sa likod ng inyong mga mata. Hindi nyo po iyon guni-guni. At hindi rin po kayo nag-overreact. Ito ay maaaring mga unang senyales ng katarata o glaucoma 2 sa pinakakaraniwang sanhi ng permanenteng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Ang katotohanan po, ang mga kondisyong ito ay hindi nagsisimula ng biglaan. Dumarating ito ng dahan-dahan, parang isang magnanakaw sa gabi, unti-unting ninanakaw ang inyong kalayaan, ginagawang mahirap ang pagbabasa, pagmamaneho, o kahit ang pagkilala sa mga muka ng inyong mga mahal sa buhay. Sa 30 taon ko pong pag-aalaga, paulit-ulit ko itong nakita. Mga lolo at lola na nasa kanilang ginintuang taon, masigla at puno ng buhay, na dahan-dahang nawawalan ng liwanag sa kanilang mundo. At ang pinakamasakit sa aking puso, marami sa kanila ang walang kamalay-malay na may mga simpleng pagbabago kahit sa kanilang iniinom araw-araw, na sana'y nakatulong para protektahan ang kanilang paningin. Opo, isang bagay na kasing simple ng isinasalin ninyo sa inyong baso tuwing umaga ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapanatili ng inyong paningin o dahan-dahang pagkawala nito. Ngayon, nais ko pong magbigay ng pag-asa. Hindi sa pamamagitan ng mga tableta, hindi sa mamahaling operasyon, kundi sa 8 simpleng inumin na suportado ng tunay na agham na puno ng mga sustansiyang mag-aalaga sa inyong mga mata, magpapababa ng mapanganib na presyon sa mata, at maaaring magpabagal o makaiwas sa katarata at glaucoma. At ang huli sa listahang ito, halos sigurado ako na hindi nyo pa ito narinig. Kaya kumuha po kayo ng isang mainit na tasa ng tsaa o isang malamig na baso ng tubig at samahan nyo ako. Dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman ninyo kung ano mismo ang dapat inumin, bakit ito epektibo, at kung paano simulan ang pagprotekta sa inyong mga mata ngayon din. At bago po tayo magsimula, kung meron kayong ibang paksa na nais ninyong talakayin ko, tulad ng panunuyo ng mata, macular degeneration, o kahit anong iba pa, mag-iwan lang po ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin. Mahalaga po ang inyong boses at narito ako para tumulong sa abot ng aking makakaya. Ngayon, pag-usapan na natin ang unang inumin na maaaring magbago ng lahat. Green tea. Magsimula po tayo sa isang bagay na simple, isang bagay na marami sa atin ay kinagigiliwan na, lalo na sa isang tahimik na umaga, isang mainit na tasa ng green tea. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tasang iyon ay maaaring kumikilos sa likod ng mga eksena upang protektahan ang inyong paningin? Ang green tea
ay hindi lang isang nakaka-relax na inumin. Puno ito ng makapangyarihang antioxidants na tinatawag na catechins. At sa sandaling nasa loob na ng inyong katawan, ang mga compound na ito ay hindi lang basta lumulutang-lutang. Ipinapakita ng pananaliksik na direkta itong naglalakbay patungo sa tissue ng inyong mata kung saan bumubuo ito ng isang uri ng hindi nakikitang panangga, isang patong ng natural na proteksyon. Ngayon, kung narinig nyo na ang terminong intraocular pressure, dito po nagiging seryoso ang usapan. Ang mataas na presyon sa loob ng mata ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng optic nerve at iyon mismo ang nagdudulot ng glaucoma. Ang pinakamasama pa madalas ay hindi nyo ito nararamdaman hanggat huli na ang lahat. Ngunit ang regular na pag-inom ng green tea ay napatunayang nakakatulong magpababa ng intraocular pressure na binabawasan ang bigat sa optic nerve at pinapabagal ang mismong proseso na nagnanakaw ng paningin sa paglipas ng panahon. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2010 ang nagbigay ng green tea extract sa mga hayop sa laboratorio at sinubaybayan ang mga epekto. Ang mga resulta ay kahanga-hanga. Hindi lang umabot ang catechin sa mata, kundi ito ay nag-concentrate ng husto sa retina, ang mismong bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag at nagpapadala nito sa utak. Iyan po ang control center ng inyong paningin. At sa isang serving lang, ang mga proteksyon na epekto nito ay tumagal ng hanggang 20 oras. Mayroon akong isang pasyente, si Mang Walter, isang retiradong librarian na nasa edad 70s. Mahilig siya sa kanyang kapeng pang-umaga, ngunit lumipat sa green tea dahil sa aking mungkahi. Sa loob lamang ng ilang buwan, hindi lang nag-stabilize ang presyon sa kanyang mata, kundi sinabi niya sa akin, "Dok, pakiramdam ko ay mas matingkad kong nakikita ang mga kulay. Maaaring dahil lang iyon sa tsaa o maaaring ito ang pag-asang nagbabalik. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng inyong inumin sa umaga, isaalang-alang ang green tea. Higit pa ito sa isang nakagawian. Ito ay isang tahimik na paraan ng pag-aalaga sa sarili para sa inyong mga mata." Orange juice. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang bagay na mas maliwanag sa kulay at sa benepisyo. Orange juice, isa itong klasikong pang-almusal. Ngunit sa likod ng matamis-asim na lasa nito ay nagtatago ang isa sa pinakamabisang pananggalang ng kalikasan laban sa katarata, ang vitamin C. Habang tayo po ay tumatanda, ang mga protina sa lens ng ating mga mata ay nagsisimulang magkumpol-kumpol. Iyon ang nagiging sanhi ng panlalabo ng katarata. Ngunit ang vitamin C ay kumikilos na parang isang clean-up crew. Nilalabanan nito ang oxidative stress, pinipigilan ang mga protinang iyon na magkumpol at tumutulong na panatilihing malinaw ang lens. May isang makapangyarihang pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 1 pares ng babaeng kambal sa loob ng isang buong dekada, at ang natuklasan nito ay kapansin-pansin. Ang mga babaeng palagi ang kumukonsumo ng mas maraming vitamin C ay may 33% na mas mababang panganib sa paglala ng katarata. Higit pa rito, ang kanilang mga lens ay kapansin-pansing mas malinaw ng suriin. Ngayon, isipin niyo po ito.
Sa bawat higop ninyo ng orange juice, hindi lang kayo pumapawi ng uhaw. Naghahatid kayo ng direktang dosis ng lakas ng antioxidant sa inyong mga mata. Sinasabi ninyo, hindi ngayon, sa dahan-dahang ulap ng katarata. Siyempre, ang mga benepisyo ay hindi nagtatapos sa baso. Ang pagkain ng buong dalandan ay epektibo rin. Ang fiber ay nakakatulong sa inyong panunaw at ang katas ay nagdadala ng bitamina. Isa sa mga pasyente ko, si Aling Martha, edad 68, ay nagkuwento sa akin na sinimulan niyang uminom ng sariwang kinatas na orange juice tuwing umaga matapos makita ang kanyang kapatid na nahihirapan sa katarata. Naging isang maliit na gawa ng paglaban ito, isang tahimik na pangako sa kanyang sarili na kontrolin ang kanyang paningin. Orange juice lang naman, sabi niya, pero pakiramdam ko may ginagawa ako. At tunay nga mayroon siyang ginagawa dahil minsan hindi ito tungkol sa malalaking hakbang kundi sa maliliit na pagpili na nagdaragdag-dagdag. Kaya bukas ng umaga, habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa inyong bintana sa kusina, magsalin kayo ng isang basong puno ng vitamin C. Ang inyong sarili sa hinaharap ay maaaring magpasalamat sa inyo. Red wine, ang susunod na ito, ay maaaring magpataas ng kilay ng ilan. Opo, red wine. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi ko po iminumungkahi na magsimula kayong uminom ng alak kung hindi nyo pa ito ginagawa. Ngunit, kung nasisiyahan kayo sa paminsan-minsang pag-inom ng isang baso, narito ang isang bagay na maaaring hindi nyo alam. Maaaring nagbibigay ito ng kaunting tulong sa inyong mga mata. Ang red wine ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na resveratrol na matatagpuan sa balat ng mga pulang ubas. Ito ay isang mabisang antioxidant at malawakan itong pinag-aralan para sa mga epekto nitong proteksyon sa buong katawan, kabilang na ang mga maselang istruktura ng mata. Ang katarata, lalo na ang mga nabubuo habang tumatanda, ay labis na naiimpluwensyahan ng oxidative stress. Ito ay kapag ang mga hindi matatag na molekula, mga free radical, ay nagsisimulang sirain ang mga protina sa inyong lens. Sa paglipas ng panahon, ang inyong malinaw na lens ay nagiging malabo na sumisira sa inyong paningin. Ngunit ang mga antioxidant tulad ng resveratrol ay tumutulong na pakalmahin ang panloob na bagyong iyon. Binabawasan nila ang oxidative stress na sanhi ng pagkasira ng lens. At ang red wine kapag ininom ng katamtaman ay nagpakita ng magagandang ugnayan sa mas mababang panganib ng pagbuo ng katarata, lalo na ang mga uri na umabot sa punto na nangangailangan ng operasyon. Ang nagpapabukod-tangi sa red wine ay mayaman din ito sa carotenoids, partikular na ang lutein at zeaxanthin, dalawang sustansyang mahalaga para mapanatili ang malusog na paningin. Ang mga carotenoid na ito ay naiipon sa retina at makula na sinasala ang mapanganib na liwanag at pinoprotektahan ang mata mula sa pinsala ng oxidative stress. Isang napakalaking pag-aaral sa UK na kilala bilang Biobank Project ang sumubaybay sa halos kalahating milyong tao at nakatuklas ng isang kawili-wiling kalakaran. Ang mga umiinom ng katamtamang dami ng red wine, hindi araw-araw, na pagpapakalango
kundi paminsan-minsang maingat na paghigop, ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng malubhang katarata. Ngunit narito ang susi, katamtaman lamang. Ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabuti. Sa katunayan, ang sobrang alak ay may kabaligtaran na epekto at maaaring makasama sa inyong atay mga daluyan ng dugo at oo, maging sa inyong mga mata. Kaya kung nasisiyahan kayo sa isang baso, paminsan-minsan gawin ito ng responsable. Hayaan itong maging bahagi ng isang tahimik na gabi, isang sandaling ibinahagi habang naghahapunan, at marahil isang maliit na paraan upang bigyan ng kaunting pagmamahal ang inyong mga mata. Carrot juice. Ngayon bumaling naman tayo sa isang bagay na klasiko. Isang bagay na narinig na nating lahat mula pagkabata, ngunit marahil ay hindi natin lubos na napahalagahan. Mga karot, at mas particular carrot juice. Ang hamak na kulay kahel na gulay na ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng beta-carotene, isang pigment ng halaman na ginagawang vitamin A ng inyong katawan. At ang vitamin A ay talagang mahalaga para sa paningin. Kung wala itong sapat, nahihirapan ang inyong mga mata na gumawa ng mga pigment na kailangan para makakita sa madilim na lugar. Nagiging mas mahirap mag-adjust mula sa maliwanag patungo sa madilim, at sa paglipas ng panahon, ang retina ay maaaring magsimulang masira. Iyan ang dahilan kung bakit ang kakulangan sa vitamin A ay nananatiling isa sa mga pangunahing sanhi ng maiiwasang pagkabulag sa mundo. Ngunit hindi lang beta-carotene ang gumagawa ng trabaho dito. Ang carrot juice ay nagbibigay din ng lutein, isang carotenoid na madalas tawaging bitamina para sa mata. Ang lutein ay nag-iipon sa makula, ang gitnang bahagi ng retina, na nagsisilbing natural na pansala ng liwanag. Sinasala nito ang mapanganib na asul na liwanag at pinoprotektahan ang mga sensitibong selula na responsable para sa matalas na panggitnang paningin. Magkasama, ang beta-carotene at lutein ay lumilikha ng isang malakas na tambalan na nagpapalusog sa harap at likod ng inyong mata mula sa ibabaw hanggang sa pinakamalalim na mga bahagi kung saan pinoproseso ang mga signal ng paningin. At ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng juice sa paghahatid ng mga sustansyang ito ay ang pagsipsip o absorption. Kapag ginawang juice ang mga karot, inaalis ang fiber nito, kaya't ang mga antioxidant ay mas madaling magagamit para mabilis na masipsip ng inyong katawan. Isang baso lang at binibigyan nyo na ang inyong mga mata ng isang bugso ng mga sangkap na kailangan nila upang manatiling nakatutok, matalas at malakas, lalo na habang lumilipas ang mga taon. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng inumin, isaalang-alang ang isang sariwang baso ng carrot juice. Hindi lang ito malusog, ito ay suporta sa paningin sa loob ng isang tasa. Beet juice. Kapag pinag-uusapan natin ang kalusugan ng mata, madalas tayong nakatuon sa kung ano ang nakikita natin, ang lens, ang retina, ang ibabaw ng mata. Ngunit may isang bagay na kasing kritikal na nangyayari sa likod ng mga eksena, ang sirkulasyon ng dugo. Ang inyong mga mata ay nakasalalay sa isang tuloy-tuloy na malusog na daloy ng dugo upang magdala ng oxygen at sustansya at upang alisin ang mga dumi.
At kapag humina ang sirkulasyong iyon, maaaring tumaas ang presyon sa literal na paraan. Iyan po ang humahantong sa glaucoma, isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi na maibabalik na pagkabulag sa mga senior. Ngunit may isang inumin, makulay makalupa, at madalas na hindi napapansin na maaaring makatulong. Ang beet juice. Ang mga beets ay mayaman sa nitrates na ginagawang nitric oxide ng katawan, isang compound na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. At kapag bumuti ang daloy ng dugo, natural itong nakakatulong na mabawasan ang intraocular pressure, ang pangunahing salarin sa paglala ng glaucoma. Mayroong isang maselang istruktura sa loob ng mata na tinatawag na trabecular meshwork. Gumagana ito na parang isang sistema ng paagusan na tumutulong sa likido sa inyong mata na dumaloy palabas ng maayos. Kapag nasira ang sistemang ito, tumataas ang presyon at nagsisimulang sirain ang optic nerve. Ngunit ipinakita na sinusuportahan ng nitric oxide ang mismong sistemang ito, tinutulungan itong gumana ng mas mahusay at binabawasan ang presyon na tahimik na nagbabanta sa inyong paningin. Iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik na ang isang tasa lamang ng beet juice bawat araw, mga 130 gramo, ay maaaring sapat na upang makagawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa regulasyon ng presyon sa mata. At hindi lang iyon. Ang beet juice ay naglalaman din ng lutein at zeaxanthin, ang parehong mga antioxidant na nagpoprotekta sa mata na matatagpuan sa mga karot at spinach. Kaya naghahatid ito ng parehong tulong sa daloy ng dugo at lakas na pananggalang, isang pambihira at mabisang kombinasyon. Kung hindi nyo gusto ang makalupang lasa nito, subukang ihalo ang beet juice sa kaunting karot at luya. Hindi lamang nito pinapalambot ang lasa, kundi nagdaragdag din ito ng higit pang suporta mula sa antioxidant. Bawat higop ng beet juice ay isang tahimik na mensahe sa inyong mga mata. Nandito lang ako para sa iyo. Blueberries. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na matamis, nakakapresko at nakakagulat na makapangyarihan, mga blueberry. Ang maliliit na bughaw na hiyas na ito ay puno ng anthocyanins, isang pamilya ng mga antioxidant na kilala sa kanilang kakayahang palakasin ang mga kapilari, maliliit na ugat labanan, ang pamamaga at protektahan ang maselang tissue ng mata mula sa pinsala ng oxidative stress. At pagdating sa pagtatanggol sa inyong paningin, ang mga anthocyanin ay tunay na masisipag. Tumutulong silang mapanatili ang kalinawan ng lens ng inyong mata na antala o pinapabagal pa nga ang pagbuo ng katarata, at sinusuportahan nila ang kalusugan ng retina kung saan ang liwanag ay pinoproseso upang maging paningin. Ngunit may isa pang regalo, ang mga blueberry. Naglalaman ito ng riboflavin na kilala rin bilang vitamin B2. At bagaman hindi ito nakakakuha ng gaanong pansin tulad ng mga bitamina A o C, ang riboflavin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggawa ng enerhiya at pag-aayos ng mga selula, lalo na sa mata. Sa katunayan, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga suplemento ng riboflavin ay maaaring mabawasan
ang panganib ng katarata sa pamamagitan ng pagtulong na mapanatiling malinaw at malakas ang lens. Ang dahilan kung bakit napakahusay ng mga blueberry ay iniaalok nito ang lahat ng proteksyong ito sa isang anyo na masarap at madaling kainin, lalo na kapag hinahalo sa isang smoothie. Ihalo ito sa kaunting Greek yogurt at almond milk at mayroon na kayong inumin na sumusuporta sa inyong bituka, inyong mga buto at oo sa inyong mga mata. Hindi nyo kailangang masyadong isipin. Walang komplikadong mga recipe. Walang mamahaling mga suplemento. Isang dakok lang ng blueberries sa blender at magawa na kayo ng isang kahangahangang bagay para sa inyong paningin. Ito ay isang paalala na minsan ang pinakamatamis na bagay sa buhay ay siya ring pinakanakapagpapagaling. Turmeric, luyang dilaw, minsan ang pinsala sa ating mga mata ay hindi nagmumula sa kung ano ang ating nakikita, kundi sa kung ano ang tahimik na nangyayari sa loob. Ang oxidative stress ay isa sa pinakamalaking panloob na banta sa inyong paningin. Namumuo ito kapag ang inyong katawan ay gumagawa ng mas maraming free radical kaysa sa kaya nitong i-neutralize. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay nagsisimulang sirain ang mga protina at istruktura sa inyong mga mata, lalo na ang lens na humahantong sa katarata at ang optic nerve na nag-aambag sa glaucoma. Isang natural na paraan upang labanan ang pinsalang iyon ay ang turmeric o luyang dilaw, isang ginintuang pampalasa na ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na gamot. Ang aktibong sangkap sa turmeric ay tinatawag na curcumin. Ito ay isang malakas na anti-inflammatory compound na may mga katangiang antioxidant na napatunayang nagpoprotekta sa mga mata mula sa pinsala sa selula, lalo na sa harap ng mga lason, sa kapaligiran at pagtanda. Ilang kamangha-manghang pag-aaral ang natuklasan na kahit maliit na dosis ng curcumin ay maaaring makatulong na kontrahin ang pinsala sa lens na dulot ng mga karaniwang pollutant, mga bagay tulad ng naphthalene na matatagpuan sa ilang mga produktong panlinis at maging sa hangin na ating nilalanghap. At ang magandang balita, hindi nyo kailangan ng butika para makuha ito. Ang isang mainit na tasa ng tsaa ng luyang dilaw o kaunting luyang dilaw na hinalo sa maligamgam na gatas ay kadalasang sapat na upang dahan-dahang suportahan ang inyong mga mata mula sa loob. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Eleanor, 73 taong gulang at bagong retirado. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo tungkol sa malabong paningin at nagsimula nang makapansin ng mga mabilog na liwanag sa paligid ng mga ilaw sa gabi. Wala pang masyadong seryoso, ngunit nag-aalala siya. Magkasama tiningnan namin ang kanyang mga gawi, ang kanyang dieta, at gumawa kami ng ilang pagbabago. Isa na rito ang isang simpleng routine ng gatas na may luyang dilaw bago matulog. Pagkaraan ng 2 buwan, bumalik siya at sinabing, "Hindi ko alam kung dahil ba sa tsaa o sa pakiramdam na may ginagawa akong mabuti para sa sarili ko, pero pakiramdam ko mas malinaw ang lahat, hindi lang sa aking mga mata, kundi sa aking isipan." Iyan ang kapangyarihan ng intensyon ng pagpili ng paggaling kahit sa pinakamaliit na paraan. Kung bago kayo sa luyang dilaw, magsimula ng dahan-dahan, marahil isang kapat ng kutsarita
sa isang araw. Sa paglipas ng panahon, maaari nyo itong dahan-dahang dagdagan hanggang sa 1 kutsarita 2 o 3 beses sa isang araw habang umaangkop ang inyong katawan, at laging pakinggan kung paano tumutugon ang inyong tiyan. Ang mahalaga ay ang pagiging pare-pareho. 1 tasa araw-araw, 1 sandali ng katahimikan, 1 tahimik na paraan upang sabihing pinipili kong protektahan ang aking paningin sa hinaharap. Spinach. Ngayon, dumako na tayo sa isa sa pinakamakapangyarihan ngunit madalas na minamaliit na tagapagtanggol ng paningin sa lahat, ang spinach. Ang madahong gulay na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit sa loob ng malalambot na dahon nito ay isang masaganang supply ng natural na nitrates. At tulad ng sa beet juice, ang mga nitrates na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan, ang compound na responsable sa pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pagtulong sa pag-regulate ng presyon sa loob ng mata. Critical po iyan dahil ang glaucoma ay hindi nagsisimula sa sakit, pamumula o kahit panlalabo ng paningin. Nagsisimula ito sa presyon. Tahimik na gumagapang na presyon na namumuo sa likuran, dahan-dahang sinisira ang optic nerve sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag pinapataas ng nitric oxide ang daloy ng dugo at pinapabuti ang paagusan sa mga panloob na istruktura ng mata, makakatulong itong mapababa ang presyon na iyon at maprotektahan ang optic nerve bago pa man magkaroon ng pinsala. Isang pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong kumukonsumo ng 2 saganang dakok lamang ng spinach bawat araw ay may hanggang 30% na mas mababang panganib na magkaroon ng glaucoma. Iyan ay isang nakamamanghang bilang, lalo na kapag ang solusyon ay isang bagay na napakasimple, napakadaling makuha, at napakanatural. Ang spinach ay naghahatid din ng lutein at zeaxanthin, ang parehong mga carotenoid na matatagpuan sa red wine at karot. Ang mga sustansyang ito ay naiipon sa makula, pinoprotektahan ito mula sa mapaminsalang liwanag at sumusuporta sa pangmatagalang kalinawan ng paningin. At kapag hinalo sa isang smoothie ang spinach, ay nagiging isang masarap at malapot na base na bumabagay sa saging mansanas berries o kung anuman ang gusto ng inyong panlasa. Walang pait, walang abala. Kaya sa susunod na mag-blend kayo ng inyong inumin sa umaga, huwag kalimutan ang mga gulay. Sa mga dahon na iyon ay matatagpuan ang isang tahimik na depensa, isa na maaaring makatulong na mapanatili ang inyong paningin sa mga darating na taon. Conclusion, kaya ngayon alam nyo na, 8 simpleng inumin, walang reseta, walang mga pamamaraan, kundi mga tunay at masustansyang pagpili na magagawa ninyo mismo sa inyong kusina. Green tea para mapababa ang presyon sa mata. Orange juice para linisin ang inyong lens. Red wine ng katamtaman para sa regalo nitong antioxidant. Carrot juice para sa vitamin A at pagsala ng liwanag. Beet juice para palakasin ang sirkulasyon sa kaloob-looban. Blueberries para sa kalinawan. Turmeric para sa pangmatagalang proteksyon. At spinach para magbantay laban sa presyon at panahon. Hindi nyo kailangang inumin lahat ng 8 sa isang araw. Hindi iyon ang punto. Sa halip isipin nyo ito bilang isang banayad na rotasyon. 1 o 2 inumin sa isang araw
bilang bahagi ng inyong umaga, inyong tanghalian, o inyong pagre-relax sa gabi. Piliin kung ano ang akma sa inyong katawan, sa inyong panlasa, at sa inyong routine. Dahil ang pinakamahalaga ay hindi ang pagiging perpekto. Ito ay ang pagiging konsistente. Isang tasa sa isang pagkakataon, isang maliit na gawi na nagpoprotekta sa isang bagay na kasing halaga ng inyong paningin. Isang mahalagang aral. Alam ko po na marami sa inyo ay maaaring nakakaranas na ng ilang antas ng katarata o maagang glaucoma. At marahil ay nasabihan na kayo na wala nang magagawa kundi maghintay ng operasyon o tanggapin na lamang ito bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit nais kong malaman ninyo na laging mayroon kayong magagawa. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa ipinapaniwala sa inyo. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong katawan at ang inyong mga mata. Kaya narito ang aking paanyaya sa inyo. Magsimula bukas sa isang maliit na hakbang, isang mainit na tasa ng green tea, isang smoothie na may blueberries at spinach, isang baso ng sariwang orange juice. Ano man iyon, inumin ito ng may intensyon. Sabihin sa inyong sarili, ngayon, pinipili kong protektahan ang aking paningin. Pinipili kong makakita. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, kahit kaunti lang mangyaring ipasa ang pag-asang iyan. Pindutin ang like button para mas maraming tao ang makahanap ng mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo, isang taong maaaring tahimik na nahihirapan sa kanyang paningin. At kung nais ninyong patuloy tayong matuto ng sama-sama, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ang susunod na banayad at suportadong agham na payo. Panghuli, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng mensahe ngayon ang pinakanag-iwan ng marka sa inyo? At ano pang ibang mga paksa o alalahanin sa mata ang nais ninyong talakayin ko sa susunod? Ay comment po ang inyong mga naiisip sa ibaba. Binabasa ko po talaga ang lahat. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At ang inyong pinakamagagandang araw ng malinaw at masiglang paningin ay maaaring nasa hinaharap pa. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong mga mata at alagaan ang inyong sarili. Nagmamahal Dr. Miguel Santos,